Ano pa ang ginagawa mo rito? Ang boses niya, malamig, parang yelo, walang emosyon. Hindi ba't sinabihan na kitang huwag nang pumunta kahapon? Nakatayo ako sa gitna ng isang marangyang reception. Ang mga bulaklak na puti, ako ang pumili niyan. Ang pagkain sa bawat lamesa, ako ang nagbayad niyan. Ang mismong lugar na tinatapakan namin, galing sa dugo't pawis ng yumaong asawa ko ang ipinambayad diyan. Pero sa sandaling iyon, sa harap ng 300 bisita, sa harap ng mga kaibigan, mga kamag-anak, sa harap ng nag-iisa kong anak na si Marco, ang tingin nila sa akin ay hindi isang ina, hindi isang lola. Para akong isang estranghero, isang pulubi na naligaw sa isang magarbong handaan. Para akong kasambahay na nagkamaling umupo kasama ng mga amo. Ang babaeng nagsalita ay si Isabela, ang magiging asawa ng anak ko. Ang babaeng tinuring kong parang tunay na anak. Ramdam na ramdam ko ang pag-init ng aking pisngi. Ramdam ko ang daan-daang pares ng mata na nakatitig sa akin. Walang kumikibo. Lahat nag-aabang. Naghihintay kung ano ang gagawin ng matandang pinahiya sa kasal ng sarili niyang anak. Iyon ang tinatawag nilang hiya. Isang magandang umaga iyon, maaraw at payapa. Dala ko ang isang malaking kahon ng mga wedding favor na ako mismo ang nagbalot. Mga maliliit na kahon ng polvoron na may nakasulat na Marco and Isabela habang buhay. Bawat detalye, pinag-isipan ko. Mula sa kulay ng ribbon hanggang sa lasa ng polvoron, lahat ay dumaan sa aking mga kamay, sa aking pagmamahal. Habang nagmamaneho ako papunta sa kondo ng anak ko sa Makati, iniisip ko kung gaano kasaya si Isabela kapag nakita niya ang mga ito. Lahat para sa kanila. Lahat para sa kaligayahan ng aking nag-iisang anak. Pagdating ko sa tapat ng unit niya, nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto. Siguro ay may pinuntahan lang saglit, bulong ko sa sarili. Dahan-dahan akong pumasok, maingat na ipinatong ang mabigat na kahon sa lamesa malapit sa pinto. Akala ko ay wala sila, kaya iiwan ko na lang sana at aalis na. Ngunit bigla akong napatigil. May boses. Galing sa loob ng kwarto, boses ni Isabela. Pero iba, hindi ito ang malambing na boses na sanay akong marinig. Ang boses niya ay mababa, mabilis at may halong pagkairita. Isang tono na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya. Paulo, sinabi ko nang huwag mo akong tawagan sa numerong ito. Naramdaman ko ang pagtigil ng mundo. Sumandal ako sa malamig na pader ng pasilyo at ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang malakas na tambol sa aking dibdib. Sa katahimikan ng kondo, ang bawat salita niya ay tumatago sa aking pandinig parang mga patalim. Hindi, tuloy pa rin ang kasal. Oo, magkakaroon ako ng access sa mga bank account niya kapag kasal na kami. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Access sa bank account? Para saan? Anong ibig mong sabihin na gusto mo ng mas malaking parte? Nagkasundo na tayo sa 30%? Parte? Anong parte? Anong pinag-uusapan nila? At pagkatapos? Narinig ko ang mga salitang sumira sa aking puso, sa aking kaluluwa, sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Makinig ka, sabi ni Isabela, ang boses niya ay puno ng pagmamayabang. Ang matanda ay nagbigay na sa atin ng higit sa 2.3 milyong piso. At malamang magbibigay pa siya ng pera para sa paunang bayad sa bahay pagkatapos ng kasal. Ang mark na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong piso, baka higit pa. Hindi, wala siyang hinala. Nahulog na siya ng tuluyan. Mark, paulit-ulit na umikot sa isip ko ang salitang iyon. Mark, isang target, isang biktima. Ang anak ko, si Marco, ay isang mark lang pala sa kanya. At ako ang matanda. Ang matandang pipigain nila ng pera. Ang bawat pisong ibinigay ko na galing sa pinaghirapan ng yumaong asawa ko. Ang bawat sakripisyo ko. Lahat ay parte lang pala ng isang malaking panloloko. Nanginginig ang aking mga kamay. Dahan-dahan akong umatras na parang isang magnanakaw sa sarili kong bangungot. Hindi ko namalayan kung paano ako nakalabas ng unit. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa loob ng aking sasakyan. Ang alam ko lang,
3 kanto mula sa gusali, itinigil ko ang kotse sa gilid ng daan dahil hindi na ako makahinga. Humahagulgol ako. Isang iyak na walang tunog pero puno ng sakit. Ang ganda ni Isabela, ang kabaitan niya, ang mga kwento niya tungkol sa pamilyang tumalikod sa kanya. Lahat kasinungalingan. Isa siyang ahas. Isang ahas na dinala ng sarili kong anak sa aming tahanan. At ako pa mismo ang nag-alaga. Lahat ng mga maliliit na bagay na ipinagsawalang bahala ko noon ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang pagbabayad niya palagi ng cash. Ang mga kwento niyang hindi magkatugma. Ang paraan niya ng dahan-dahang paglayo kay Marco mula sa mga kaibigan nito. Lahat ay plano. Lahat ay kalkulado. At ako ang naging kasangkapan para magtagumpay ang kanyang masamang balak. Ang pakiramdam ng pagiging isang tanga, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ngunit habang nakaupo ako roon, sa gitna ng aking mga luha, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong. Isang damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ang galit ng isang inang nasaktan. Ang galit ng isang inang poprotektahan ang kanyang anak, anuman ang mangyari. Isang buong oras akong nakaupo sa loob ng aking sasakyan, habang ang mga luhang kanina pa dumadaloy ay unti-unti nang natutuyo sa aking mga pisngi. Ang bawat hikbi ay parang may kasamang tanong. Bakit? Paano nangyari ito? Paano ako naging ganito kabulag? Ang imahe ng aking yumaong asawa ay paulit-ulit na lumilitaw sa aking isipan. Ang perang pinaghirapan niya na ipinagkatiwala niya sa akin para sa kinabukasan ng aming anak. Ngayon ay parang buhangin na tinatangay ng hangin na pupunta sa mga kamay ng isang manloloko. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay halos lumamon sa akin. Para akong isang sundalong sumuko nang hindi man lang lumalaban. Ngunit pagkatapos ng isang oras, naubos ang aking mga luha. Ang natira ay isang kakaibang katahimikan sa loob ko. At sa katahimikang iyon, may isang boses na nagsimulang magsalita. Hindi boses ng awa sa sarili, hindi boses ng pagsisisi. Ito ay boses ng determinasyon, ang boses na kasama ko noong ipinaglalaban ko ang buhay ng aking asawa laban sa cancer. Ang boses na nagsasabing, hindi ka susuko, hindi ngayon, hindi kailanman. Kung inaakala ni Isabela, o kung sino man talaga siya, na basta-basta na lang niyang sisirain ang aking anak at tatakbuhan ang aming pera, nagkakamali siya. Nagkamali siya ng pamilyang binangga. Pero paano? Paano ko gagawin? Kung sasabihin ko kay Marco ang lahat, hindi siya maniniwala. Sasabihin niyang nagsiselos lang ako, na sinusubukan kong kontrolin ang buhay niya, na ako ang kontrabida sa kanilang love story. Gagamitin ni Isabela ang bawat salita ko laban sa akin. Iiyak siya, magmamakaawa, at sa huli, si Marco pa rin ang maniniwala sa kanya. Siya ang biktima, at ako ang masamang biyenan, alam ko. Ganon katalino ang babaeng iyon. Kung kukumprontahin ko naman si Isabela ng kamilang, itatanggi niya ang lahat. Tatawanan niya lang ako sa likod, sasabihin niyang nababaliw na ako. At pagkatapos, tatakbo siya kay Marco, umiiyak, at sasabihing tinatakot ko siya. Hindi pwedeng padalos-dalos. Kailangan kong mag-isip. Kailangan ko ng isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Isang bagay na hindi kayang questionin, kahit ng pag-ibig na bumubulag sa aking anak. Kailangan ko ng katotohanan. Isang katotohanang matibay. At hindi maikakaila. Pinunasan ko ang aking mga mata. Pinaandar ko ang sasakyan. Hindi para umuwi, kundi para magsimula. Umuwi ako sa bahay, hindi para magluksa, kundi para magplano. Binuksan ko ang aking lumang laptop. Ang mga daliri ko ay nanginginig pa rin, pero ang isip ko ay malinaw na. Nag-type ako sa Google. Mga salitang hindi ko akalaing itatype ko sa buong buhay ko. Private Investigator, Manila. Kinabukasan, nakipagkita ako sa isang babae sa isang maliit na kapihan sa Quezon City. Ang pangalan niya ay Ginang Santos, isang retiradong pulis na ngayon ay may sarili ng ahensya. Siya ay mas bata sa akin ng mga 10 taon, pero ang mga mata niya may bigat, may alam. Tumingin siya sa akin na parang nababasa niya ang lahat ng sakit na dinadala ko. Inilatag ko sa kanya ang lahat. Ang kwento ni Isabela, ang pera, ang narinig kong pag-uusap sa telepono.
Habang nagsasalita ako, hindi siya umimik. Nakikinig lang siya, tumatango paminsan-minsan. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim. "Ginang Reyes," sabi niya sa isang kalmadong boses. "Ang sitwasyon ninyo ay isang klasikong love scam na may kasamang kasal. Propesyonal ang mga taong ito. Pinag-aaralan nila ang kanilang biktima. Inaalam nila kung ano ang gusto ninyong marinig at nagiging eksakto silang ganoong tao. Ang bawat salita niya ay tumama sa akin. Hindi ako tanga. Biktima ako. Kami ni Marco ay biktima. Kumuha ako ng tseke mula sa aking bag at inilapag ito sa lamesa. Magkano man ang kailangan, sabi ko, ang boses ko ay matatag na ngayon. Gawin ninyo ang lahat. Alamin ninyo kung sino talaga siya, kung saan siya galing, lahat." Ngumiti si Gingeres Santos, isang ngiting hindi masaya kundi puno ng determinasyon. Para sa isang taong gumagamit ng sarili niyang boses sa telepono, hindi ito magtatagal. Ang sumunod na 2 linggo ang pinakamahabang 2 linggo ng buhay ko. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong ngumiti kay Isabela kapag bumibisita siya. Kailangan kong tanungin siya tungkol sa mga plano sa kasal na alam kong isang malaking kasinungalingan. "Opo, Mama Tess, napakaganda po ng kulay na iyan para sa mga bulaklak," sasabihin niya, habang ako ay tumatango at ngumingiti. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Ang bawat pag-uusap ay isang dula. At ako ang pinakamagaling na aktres. Dahil walang sino man, lalo na si Marco, ang nakapansin sa bigat na dinadala ko. 2 taon na ang nakalipas. Ayon sa aming source, tinakbuhan siya ni Angela. Dala ang halos 850,000 piso at nawala na parang bula. Mula noon, hinahanap na siya ni Paulo. Hindi para makipagbalikan, kundi para makaganti. 850,000 piso, halos 1,000,000. Kung nagawa niya iyon sa sarili niyang partner, ano pa kaya sa amin na mga estranghero lang sa kanya? Ang kumukulong takure sa kalan ay nagsimulang sumipol ng malakas na parang sumisigaw kasama ng mga emosyon sa loob ko. Pero hindi ako makagalaw. Nakaupo lang ako, hawak ang telepono habang ang isip ko ay lumilipad. Ang babaeng pakakasalan ng anak ko ay hindi isang ulilang inapi. Isa siyang propesyonal na kriminal. Isang manggagantso. Isang ahas na nagbabalat kayong anghel. "Paano ninyo nalaman ang lahat ng ito?" tanong ko, puno ng pagkamangha at takot. "Facial recognition software," sagot ni Ginang Santos. "Ginamit namin ang mga litrato niya mula sa social media at itinugma sa mga police records. Mula doon, hinukay na namin ang lahat. Ang pekeng SSS number, ang pekeng trabaho bilang pediatric nurse. Nagbo-volunteer lang siya paminsan-minsan sa isang libreng klinika para may maipakita kung sakaling may mag-check. Napakatalino ng kanyang mga galaw, Teresita, pero lahat ng manloloko may iniiwang bakas." Huminga ako ng malalim. Ang galit sa loob ko ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ito tungkol lang sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking anak. Tungkol sa paglilinis ng dumi na dinala ng babaeng ito sa aming pamilya. "Santos," sabi ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. "Kailangan ninyong hanapin itong si Paulo Gomez. Kailangan ko siyang makausap." Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagtanong si Gingeres Santos, "Teresita, ano ang binabalak mo?" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi ko akalaing magagawa ko sa gitna ng lahat ng ito. "Naisip ko lang," sabi ko, "na baka ang isang lalaking 2 taon nang naghahanap kay Angela ay magiging napaka-interesadong dumalo sa kasal niya." Narinig ko ang bahagyang pagtawa ni Ginang Santos sa kabilang linya, isang tawa na puno ng paghanga. "Gusto mong dalhin siya sa seremonya?" "Gusto kong ibigay kay Angela kung ano talaga ang nararapat sa kanya," sagot ko. "Gusto kong maranasan niya ang kahihiyan sa harap ng lahat. Gusto kong makita ng anak ko ang tunay niyang kulay sa paraang hindi niya kailanman maikakaila." "Naiintindihan ko," sabi ni Gingeres Santos. "Hahanapin namin siya. Ibibigay ko sa iyo ang contact information niya sa lalong madaling panahon." Pagkatapos ng tawag na iyon, matagal akong nakaupo sa aking kusina. Ang tsaa ay lumamig na. Ang araw sa labas ay nagsimula ng bumaba.
May isang bahagi sa akin na gustong tumakbo papunta kay Marco at isampal sa kanya ang lahat ng katotohanan. Pero kilala ko ang anak ko. Matigas ang ulo niya tulad ng kanyang ama. Si Angela ay ilang buwan nang nagtatanim ng lason sa kanyang isipan. Siguradong nakumbinsi na niya si Marco na anumang kritisismo mula sa akin ay dahil lang sa selos o sa kagustuhan kong kontrolin siya. Hindi. Kailangan ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na mas dramatiko. Isang bagay na wawasak sa lahat ng kanyang kasinungalingan ng sabay-sabay. 10 araw na lang bago ang kasal. At sisiguraduhin kong ito ang magiging pinaka-hindi malilimutang kasal sa kasaysayan. Kinahapunan, ibinigay sa akin ni Ginangeder Santos ang numero ni Paulo Gomez. Nakatira pala siya ngayon sa Atlanta, Georgia, nagtatrabaho bilang construction worker. Matagal kong tinitigan ang mga numero sa aking telepono. Ito na. Ito na ang simula ng aking plano. Huminga ako ng malalim at tinawagan siya. Speaking. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot, halatang nasa gitna ng trabaho. Hinoong Paulo Gomez? Tanong ko, pinipilit kong maging kalmado at propesyonal ang aking boses. Sino to? Tanong niya, may halong pagdududa. Ang pangalan ko po ay Teresita Reyes. Tumatawag po ako mula sa Pilipinas. Naniniwala akong kilala ninyo ang mapapangasawa ng anak ko. Bagamat kilala ninyo siya bilang Angela Cruz, hindi Isabela Santos. Isang mahabang katahimikan, napakahabang katahimikan na inakala kong naputol na ang linya. Naririnig ko lang ang ingay ng construction sa likuran niya. Pagkatapos, nagsalita siya, ang boses niya ay nagbago. Naging matigas, naging mapanganib. Nasaan siya? Pakakasalan niya ang anak ko dito sa Tagaytay, sabi ko, direkta at walang paligoy-ligoy. Sa loob ng 9 na araw, nakakuha na siya ng higit sa 2 milyong piso mula sa amin at nagsisimula pa lang siya. Muli, katahimikan. Anong klase ng laro ito, Ginang Reyes? Tanong niya. Hindi ko alam kung sino ka pero... Hindi ito laro, Hinong Gomez, putol ko sa kanya. Narinig ko siyang kausap ka sa telepono. Narinig ko ang lahat. Ang tungkol sa Mark na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang plano niyang kunin ang access sa bank account ng anak ko. Ang plano niyang mawala sa loob ng 6 na buwan. May naalala ka ba? Narinig ko ang kanyang malalim na paghinga sa kabilang linya. Narinig mo kaming nag-uusap? Oo, kayo nga. Sinabi mong gusto mo ng mas malaking parte? Ang babaeng yon, tinakbuhan niya ako. Sabi niya, ang galit ay halatang halata sa kanyang boses. Kung gayon, naintindihan mo ang posisyon ko, sabi ko. Ano? Ano ang eksaktong gusto ninyong mangyari, Ginang Reyes? Ito na ang pagkakataon ko. Inilatag ko ang aking plano, isang planong ilang oras kong binuo sa aking isipan, na parang isang chess master na tinitingnan ang lahat ng posibleng galaw. Magkakaroon siya ng isang malaking kasal sa simbahan, 300 bisita, napaka-publiko, napaka-prestihiyoso. Paano kung ang kanyang nakaraan ay biglang maglakad papasok sa simbahan, sa gitna mismo ng kanyang tagumpay? Narinig ko ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Isang tawa na walang saya kundi puno ng pait. Gusto ninyo akong mag-crash ng kasal? Gusto kong ilantad mo siya, pagtatama ko, sa harap ng lahat ng taong niloloko niya. Sa harap ng anak ko na karapat-dapat malaman ang katotohanan bago pa masira ang kanyang buhay. Matagal siyang hindi nagsalita. Siguro ay iniisip niya ang lahat, ang panganib, ang gulo. Pagkatapos, nagsalita siyang muli, ang boses niya ay mas matigas na ngayon, na parang yelo. Kinuha niya ang 850,000 mula sa akin. Iniwan niya ako sa gitna ng gabi. Dala ang lahat ng pera, ang relo ko, pati na ang engagement ring na katangahan kong binili para sa kanya. 2 taon. 2 taon ko na siyang hinahanap. Kung gayon, ito na ang pagkakataon mo, sabi ko. At ano naman ang mapapala ko rito? Bukod sa pagliligtas sa anak ninyo, tanong niya. Ngumiti ako, kahit hindi niya nakikita. Katarungan, Ginoong Gomez, simpleng katarungan. Nag-usap pa kami ng 20 minuto, pinaplansya ang mga detalye.
Lilipad siya mula Atlanta papuntang Maynila sa umaga ng kasal. Hihintayin niya ang aking signal. Ako naman, kahit hindi na ako imbitado, alam ko ang mga lihim na daan sa Bellamy Estate. Pagkatapos naming mag-usap, ibinaba ko ang telepono at naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang bigat sa aking dibdib ay nawala. Ang galit at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang bagay na mas kaaya-aya. Layunin. Mayroon akong layunin. At sisiguraduhin kong matutupad ito. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip o mas tamang sabihing isang maingat na isinaplanong dula. Ang dating Teresita na abala sa pag-aasikaso ng mga bulaklak at pagkain ay nawala na. Ang pumalit sa kanya ay isang babaeng may misyon, isang estratehista. Bawat galaw ko ay kalkulado. Bawat salita ko ay may layunin. Ang helpless na galit na naramdaman ko sa loob ng aking sasakyan ay napalitan ng isang bagay na mas makapangyarihan. Isang malamig at matalas na pokus. Hindi na ako nagabala sa aking appointment sa parlor para sa aking buhok o sa huling pagsusukat ng aking isusuot na bestida. Kung hindi naman pala ako imbitado sa kasal ng sarili kong anak, para saan pa ang pag-aayos? Ang pera at oras na dapat sanang gugulin ko para sa aking sarili ay inilaan ko sa ibang mga detalye. Mga detalyeng magdudulot ng napakamahal na komplikasyon para kay Angela Cruz. 3 araw bago ang kasal, umupo ako sa aking lumang silya sa sala, hawak ang telepono na parang isang sandata. Huminga ako ng malalim at sinimula ng unang tawag. Ang una kong target, ang event coordinator ng Vistana Gardens, isang Ginang Sullivan. Ginang Sullivan, magandang umaga po. Si Teresita Reyes po ito, ang inapunang groom para sa Reyes Santos wedding sa Sabado. Oh, Ginang Reyes! Napakasarap pong marinig ang boses ninyo. Sigurado po akong excited na kayo para sa malaking araw. Ang boses niya ay masaya at puno ng sigla. Kung alam lang niya. Opo naman, sagot ko. Ang boses ko ay pinuno ko ng tamis at kasabikan na parang isang tunay na lola. Actually po, kaya ako tumatawag ay dahil may kaunting pagbabago po sa payment arrangement. Ay, ganoon po ba? Ano po iyon? Ang pamilya po kasi ng bride, sabi ko, na may kasamang bahagyang tawa. Nagpasya po sila na sila na ang sasagot sa final balance. Nakakatuwa po, hindi ba? Ang sarap sa pakiramdam kapag ang mga pamilya ay nagkakasundo para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Nako, napakagandang balita niyan, Ginang Reyes, sabi niya, halatang natuwa. Kung ganun po, dapat ko po bang asahan ng bayad mula sa kanila? Opo, mabilis kong sagot. Sila na po ang bahala sa lahat mula ngayon. In fact, mas maganda po siguro kung huwag ninyo munang iproseso ang anumang bayad mula sa aking account hanggang sa direkta ninyong makausap ang pamilya Santos. Ibibigay ko po ang numero ng kanilang family representative. Ibinigay ko sa kanya ang peking numero ng telepono na nakumpirma ni Genge Santos na ginagamit ni Angela para sa mga wedding vendor. Isang numerong hindi niya kailanman sinasagot. Medyo particular po kasi sila sa paghawak ng kanilang sariling pananalapi. Alam niyo na po, mga may kaya, dagdag ko pa, para mas maging kapani-paniwala. Pagkatapos ng Vistana Gardens, sunod kong tinawagan ang florist. Pagkatapos, ang caterer. Pagkatapos, ang photographer at ang banda. Ang kwento ay pare-pareho. Ang pamilya ng bride ang mag-aasikaso ng huling bayarin. Napakasaya nila dahil sa wakas ay nagkaayos na sila ng kanilang anak. Gustong-gusto nilang mag-ambag sa espesyal na araw na ito. Siyempre, ang pamilyang Santos na sinasabi ko ay hindi nag-e-exist. At si Angela ay walang kamalay-malay na sa araw ng kanyang kasal, hahabulin siya ng mga taong dapat niyang bayaran. Ngunit ang pinakaobra maestra ko ay ang tawag na ginawa ko sa aking anak, kay Marco. Ma, sagot niya, ang boses niya ay pagod at puno ng stress. Hindi po talaga ako makakapag-usap ngayon. Si Isabela po kasi nagtatampo dahil wala kayo sa rehearsal dinner. Ito na, ang pagkakataon ko. Naku anak, sabi ko, ang boses ko ay pinuno ko ng lahat ng pag-unawa at pagmamahal ng isang ina na nag-alaga sa kanya sa loob ng 42 taon. Naiintindihan ko ng lubos ang nararamdaman ni Isabela. Actually anak,
Napag-isip-isip ko na baka naging masyado akong mapilit sa mga plano ng kasal. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Talaga po, ma? Oo, anak. Ito ang araw ni Isabela. At kung nararamdaman niya na magiging stress lang ako sa kanya kung nandoon ako, syempre dapat kong igalang iyon. Mahal na mahal kita para gumawa ng anumang bagay na makakasira sa kaligayahan mo. Narinig ko ang bahagyang pag-crack ng kanyang boses. Sigurado po kayo, ma? Baka magbago pa po ang isip ni Isabela kung kakausapin ninyo siya. Naku, anak, huwag na. Alam mo ba kung ano ang gagawin ko? Magbabakasyon muna ako ngayong weekend. Siguro ay pupunta ako sa savannah, mamimili ng mga antik, para mabigyan ko kayo ng espasyo para ma-enjoy ang inyong espesyal na araw, nang walang anumang drama sa pamilya. Ang ginhawa sa kanyang boses ay masakit pakinggan. Talaga pong napakabuti ninyo, ma. Gusto ko lang na maging masaya ka, anak. Iyon lang ang palagi kong ginusto. Pagkatapos naming mag-usap, matagal kong tinitigan ang aking telepono. Ang pag-uusap na iyon ay kailangan, pero masakit. Masakit isipin na ang sarili kong anak ay naniniwalang ako ang problema. Na ang mga alalahanin ko ay galing sa selos at hindi sa instinct ng isang ina. Pero sa linggo ng umaga, maiintindihan niya ang lahat. Biyernes ng gabi, si Angela mismo ang tumawag sa akin. Muntik ko nang hindi sagutin, pero nanaig ang aking kuryosidad. Mama Tess, si Isabela po ito. Ang boses niya ay matamis na parang asukal. Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa pagiging maunawain ninyo tungkol bukas. Naku, wala iyon, iha. Naiintindihan ko ng lubos. Sabi ko, tinapatan ng kanyang tono. Ang isang bride ay dapat maging komportable sa araw ng kanyang kasal. Napakabait ninyo po talaga. Sabi po ni Marco, pupunta daw po kayo sa savannah ngayong weekend? Isang mangingisda. Klasikong galaw. Oo, iyon ang plano. Isang maliit na mother of the groom getaway habang nagsisimula kayo ng inyong honeymoon. Sana po ay mag-enjoy kayo. At Mama Tess, pagkatapos po naming mag-settle down ni Marco, pwede po ba tayong mag-lunch? Gusto ko po talaga na maging magkaibigan tayo. Ang kapal ng mukha niya ay nakakahanga. Oo naman, Isabela, sabi ko. Sigurado akong marami tayong mapag-uusapan. Pagkatapos ng tawag, nagsalin ako ng isang mapagbigay na baso ng alak at itinaas ito sa aking refleksyon sa bintana. Para sa pamilya at mga kaibigan, Teresita, sabi ko sa aking sarili. Naway makuha nila kung ano talaga ang nararapat sa kanila. Dumating ang Sabado ng umaga na kulay abo at may ambon. Isang panahon na tinatawag ng mga photographer na romantiko at ng mga bride na nakakadismaya. Nagising ako ng 5:00 ng umaga, sobrang sabik para makatulog, at ginugol ko ang umaga sa paghahanda para sa kung ano ang magiging pinakamatalino o pinakamalaking kapahamakan sa aking buhay. 9:00, tumawag si Paulo Gomez mula sa isang gasolinahan sa labas lang ng Charleston. Nandito na po ako, Ginang Reyes. Sigurado pa po ba kayo dito? Tumingin ako sa aking sarili sa salamin sa pasilyo. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na bestida at ang perlas ng aking lola. Ang mismong perlas na hinangaan ni Angela. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko, sagot ko. Paano kung hindi po kayo mapatawad ng anak ninyo? Isang tanong na ilang araw ko nang iniiwasan. Kung gayon, nailigtas ko siya mula sa isang babaeng sisira sa kanya sa pinansyal at emosyonal na paraan. Minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang maging kontrabida sa kwento ng ibang tao, hanggang sa handa na silang makita ang katotohanan. Narinig ko ang mahinang paghanga sa kanyang boses. Damn! Mas matapang po pala kayo kaysa sa tunog ninyo. Halos ngumiti ako. Ginoong Gomez, pinalaki ko ang isang anak na lalaki, inilibing ko ang isang asawa, at nabuhay ako ng 67 taon sa timog. Mas matapang din ako kaysa sa itsura ko. Ang kasal ay nakatakda ng 2:00 at susundan agad ng reception. Inurasan ko ang lahat ng perpekto. Darating si Paulo sa venue ng 1:30 at maghihintay sa kanyang kotse hanggang sa i-text ko siya. Ako naman ay papasok sa garden entrance, isang ruta na kabisado ko na, at pupwesto kung saan ko mapapanood ang lahat.
11:00 ng umaga, nagsimulang tumunog ang aking telepono. Una ang florist, sunod ang caterer. Pagkatapos, ang venue coordinator. Lahat ay nagpapanik, lahat ay sinusubukang kontakin ang isang tao mula sa pamilya Santos, tungkol sa mga natitirang balanse na kailangan ng bayaran agad. Hinayaan kong lahat ng tawag ay mapunta sa voicemail. Tanghali, si Marco ang tumawag. Ma, may nangyayaring kakaiba. Lahat ng wedding vendors ay tumatawag kay Jessica tungkol sa mga bayarin. Pero sabi niya, hindi niya naman daw sinabi na pamilya niya ang mag-aasikaso. Alam niyo po ba kung ano ang nangyayari? Nako, nakakalito nga iyan, sabi ko. Ano daw sabi ni Jessica? Galit na galit po siya. Sa tingin niya, may sumasabotahe sa kasal. Nagkaroon ng pause. Ma, hindi niyo naman po, ibig kong sabihin, hindi niyo naman po gagawin iyon, di ba? Marco Reyes, sinasabi mo bang sasabotahehin ng nanay mo ang sarili mong kasal? Inilagay ko ang tamang dami ng sakit sa aking boses. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para maging perpekto ang araw na ito? Hindi po. Pasensya na po. Stress lang po talaga si Jessica at kapag stress ang mga tao, minsan, naghahanap sila ng masisisi, malumanay kong pagtatapos. Huwag kang mag-alala anak. Sigurado akong vendor mix-up lang iyan. Nangyayari talaga iyan. Ang mahalaga ay ikakasal ka na sa babaeng mahal mo ngayon. Kung alam lang niya kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ko ang aking relo. 1:00. Oras na para pumuwesto para sa palabas ng aking buhay. Kinuha ko ang aking purse, huminga ng malalim at nagtungo sa aking kotse. Ang biyahe papunta sa Vistana Gardens ay puno ng mga lumang puno ng akasya. At sa kabila ng lahat, nakaramdam ako ng lungkot na ang magandang lugar na ito ay maiuugnay sa panloloko. Ngunit ginawa ni Angela Cruz ang kanyang mga pagpili. At ngayon, haharapin niya ang mga kahihinatnan. Nagpark ako 2 kanto ang layo at naglakad papunta sa likod na entrance, malapit sa kusina. Ang mga staff ay sobrang abala sa pagharap sa krisis sa bayarin para pansinin ang isang babae na nakaitim. Pagsapit ng 2:30, nakaposisyon na ako sa likod ng isang malaking haliging marmol sa likod ng kapilya. Pinapanood ang mukha ng aking anak na nagliliwanag sa kaligayahan habang naghihintay siya sa kanyang nobya. Sa loob ng 15 minuto, ang kaligayahang iyon ay madudurog at ako ang magiging responsable. Ngunit kung minsan, paalala ko sa aking sarili habang tumutugtog ang wedding march, ang pag-ibig ay nangangailangan na maging sapat kang malakas para wasakin ang puso ng isang tao upang mailigtas ang kanilang buhay. Bumukas ang mga pinto ng kapilya at si Angela Cruz sa kanyang huling pagganap bilang Isabela Santos ay nagsimulang maglakad sa pasilyo suot ang kanyang 700,000 pisong bestida at ang perlas ng aking lola. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng isang text kay Paulo Gomez. Ngayon na, pumasok si Paulo Gomez sa mga pintuan ng kapilya na parang isang anghel ng paghihiganti na nakasuot ng gusot na suwit. Lahat ng ulo ay lumingon habang siya ay naglalakad sa pasilyo ng may kumpiyansa ng isang taong 2 taon nang nangangaso ng kanyang biktima. Ang bouquet ng mga puting rosas ni Angela ay bumagsak sa marmol na sahig na may tunog na parang nababasag na salamin. Angela Cruz, tawag ni Paulo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Akala mo ba talaga makakapagtago ka magpakailanman? Ang kaguluhang sumunod ay lahat ng aking inakala at higit pa. Si Marco ay humakbang sa harap ng kanyang nobya, naguguluhan. Ginoo, sa tingin ko po ay nagkakamali kayo ng tao. Ito po si Isabela Santos. Tumawa si Paulo, isang tawang walang anumang saya. Isabela Santos? Iyan na ba ang tawag niya sa sarili niya ngayon? Dumukot siya sa kanyang jacket at naglabas ng isang Manila folder. Ang totoong pangalan niya ay Angela Cruz at isa siyang propesyonal na manloloko. Dapat kong malaman, ako ang dati niyang partner, hanggang sa ninakawan niya ako ng 850,000 piso. Hindi totoo yan. Ang boses ni Angela ay matinis at desperado. Marco, hindi ko kilala ang lalaking iyan. Malinaw na may sakit siya sa pag-iisip. Ngunit nakikita ko na ang mga bitak sa kanyang pagganap. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang matamis na boses ay nagkaroon ng matalas na gilid.
Ang maskara ay sa wakas ay natatanggal na. Binuksan ni Paolo ang folder at itinaas ang mga litrato. Heto si Angela sa Ritz-Carlton sa Miami, nagpapatakbo ng isang credit card scam sa mga matatandang turista. Heto siya sa Birmingham, nagpapanggap na isang pasyente ng cancer para magnakaw mula sa mga pondo ng koleksyon ng simbahan. Ang kanyang boses ay lalong lumalamig sa bawat revelasyon. At heto ang paborito ko. Si Angela na umaalis sa aming hotel room sa Memphis, dala ang aking wallet, ang aking relo, at ang engagement ring na katangahan kong binili para sa kanya. Namutla ang mukha ni Marco. Jessica, ano ang pinagsasabi niya? Nagsisinungaling siya. Ang boses ni Angela ay basag. Marco, kilala mo ako, ikakasal tayo, mahal kita. Pag-ibig? Sigaw ni Paolo. Babae, hindi mo makikilala ang pag-ibig kahit na kumagat pa ito sa sinungaling mong puwit. Gusto ninyong malaman kung ano talaga ang tingin niya sa inyong mahal na si Marco? Inilabas niya ang kanyang telepono at itinaas ito. Mayroon akong mga recording mula sa aming partnership. Gusto ninyong marinig kung paano niya siya tinawag, ang kanyang kahabag-habag na Mama's Boy Mark. Ang mga bisita ay nagbubulungan na ngayon. Isang mahinang ugong ng pagkabigla at pagkalito ang kumakalat sa kapilya. Pinanood ko mula sa likod ng aking haligi habang gumuho ang mundo ng aking anak sa real time. At sa kabila ng lahat, kumirot ang puso ko para sa kanya. Ngunit hindi pa tapos lumaban si Angela. Kahit na totoo pa ang alinman sa mga iyan, sabi niya, pinipilit na ibalik ang kanyang boses sa dati nitong tamis. Ang mga tao ay maaaring magbago. Hindi na ako ang taong iyon. Naniniwala si Marco sa pangalawang pagkakataon. Hindi ba, mahal? Ito ay isang napakagaling na manipulasyon na umaapela sa kabutihan ni Marco. Ngunit sa kasamaang palad para kay Angela, binigyan ko si Paolo ng isa pang bala. Pangalawang pagkakataon? Malamig nang ngumiti si Paolo. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa isa pang Mark, Angela, yung kasalukuyan mong ginagawa. Lumingon si Marco sa kanyang nobya at nakita ko ang eksaktong sandali kung kailan pumasok ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ano ang pinagsasabi niya, Jessica? Wala akong ideya. Ngunit ang kanyang boses ay masyadong mabilis, masyadong depensibo. Tiningnan ni Paolo ang kanyang telepono. Hayaan mong i-refresh ko ang iyong memorya. 3 linggo na ang nakalipas, tinawagan mo ako para humingi ng payo tungkol sa isang malungkot na matandang paniki na nagbigay na sayo ng 2 milyong piso. May naalala ka ba? Ang katahimikang sumunod sa revelasyon ni Paolo ay nakabibingi. Lahat ng mata sa kapilya ay lumingon kay Angela, naghihintay sa kanyang sagot. Pinanood ko ang mukha ng aking anak na nagbago habang dahan-dahang lumitaw ang pag-unawa at kinailangan kong kumapit sa haliging marmol para hindi malantad ang aking posisyon. Iyan. Ang boses ni Angela ay nabigo sa kanya. Sinubukan niyang muli. Iyan ay kinuha sa labas ng konteksto. Konteksto? Ang boses ni Marco ay halos isang bulong. Tinawag mong malungkot na matandang paniki ang nanay ko. Marco, hindi. Hindi ko yon sinasadya. Sinusubukan ng lalaking ito na, subukang ano? Sabihin ang totoo? Ang boses ni Marco ay lumalakas na. Galit na ang pumapalit sa pagkalito. Ibinigay sa atin ng nanay ko ang lahat. Inubos niya ang kanyang savings account para sa ating kasal. Isinangla niya ang kanyang bahay para lang magkaroon ka ng iyong pangarap na seremonya. Hindi na nagbubulungan ang mga bisita. Nakikinig na sila ng mabuti sa bawat salita. Nakita ko ang ilang tao na nagre-record gamit ang kanilang mga telepono. Hindi pa tapos si Paolo. Gusto ninyong malaman ang totoong kicker? Plano niyang linisin ang iyong mga bank account at mawala sa loob ng 6 na buwan. Iyon ang kanyang standard na timeline. Tigilan mo na! Pakiusap ni Angela. Ngunit ang kanyang composure ay tuluyan nang nawala. Umiiyak siya, ngunit kung ang mga iyon ay totoo o bahagi ng pagganap, hindi ko masabi. Lumayo si Marco mula kay Angela. At ang bawat hakbang niya palayo ay parang isang lindol na nagpapayanig sa pundasyon ng kasinungalingang itinayo nito. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng dalisay na kaligayahan, ay naging isang blankong canvas ng pandidiri at matinding pagkakanulo. Para siyang isang taong nakakita ng multo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa na ang minahal niya ay isa lamang ilusyon.
Totoo ba? Ang tanong ni Marco at ang kanyang boses, bagamat mahina, ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya na parang isang malakas na kulog. Hindi ito isang tanong na naghahanap ng sagot, isa itong hatol. Kahit alin lang sa mga sinabi niya, totoo ba? Tumingin si Angela sa paligid. Ang kanyang mga mata ay ligaw na parang isang hayop na nasukol. Bawat mukha sa karamihan ay isang salamin na nagpapakita ng kanyang kabiguan. Walang awa, walang simpatya, walang matatakbuhan. Ang altar na dapat sana'y magiging simbolo ng kanyang tagumpay ay naging entablado ng kanyang pagbagsak. At sa huli, sa gitna ng daan-daang estranghero, ang kanyang desperadong mga mata ay nakahanap ng isang pamilyar na mukha, ang sa akin. Nakatayo ako roon, hindi na nagtatago sa likod ng haligi. Nagtama ang aming mga mata. At sa isang iglap, ang lahat ng pagkalito sa kanyang mukha ay nawala at napalitan ito ng isang malinaw at nakakakilabot na pagkaunawa. Nakita niya ang lahat, ang bawat piraso ng plano, ang bawat galaw. Alam niya kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa silid na iyon. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa aming buhay, si Angela Cruz ay humaharap sa isang taong hindi niya kayang manipulahin, isang taong mas matalino, mas walang awa, at higit sa lahat, mas may motibasyon kaysa sa kanya. Ikaw, bulong niya, at ang bulong na yon ay dinig sa buong kapilya. Itinuro niya ang kanyang nanginginig na daliri direkta sa akin. Ikaw ang may gawa nito. Ang lahat ng ulo, na kanina pa nakatuon sa drama sa altar, ay sabay-sabay na lumingon sa aking direksyon. Para akong isang aktor na biglang itinulak sa entablado ng hindi handa. Ako na ngayon ang sentro ng atensyon. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki nang makita niya ako. Ang pagtataka at pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Anong ginagawa ninyo dito? Sabi ninyo pupunta kayo sa savana. Humakbang ako papalabas mula sa aking kinatatayuan. Inaayos ang kwintas na perlas ng aking lola. Ang bawat butil nito ay parang isang munting medalyon ng katapangan. Nagsinungaling ako, anak, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at matatag. Isang bagay na natutunan ko sa panonood sa mga eksperto. Kayo ang nag-orkestra ng lahat ng ito? Ang boses ni Marco ay isang pinaghalong pangingilabot, pagkalito, at isang bakas ng hindi maipaliwanag na paghanga. Inilantad ko ang katotohanan, pagtatama ko sa kanya, may malaking pagkakaiba. Nang makita ang pagdududa sa mga mata ng aking anak, nakahanap si Angela ng huling lakas. Nakita niya ang kanyang huling pagkakataon. Ginamit niya ang pinakamatandang sandata laban sa isang biyenan. Nagsiselos siya, Marco, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Hindi makayanan ng nanay mo na ako ang pinili mo kaysa sa kanya. Kinuha niya ang lalaking ito, binayaran niya siya para sirain ang ating kasal dahil gusto niyang kontrolin ang buhay mo magpakailanman. Ito ang kanyang huling baraha, ang pinakamatalino at pinakadesperadong galaw. At sa isang nakakabagabag na sandali, nakita ko itong gumana. Nakita ko ang pagdududa na muling gumapang sa mga mata ni Marco. Ang buong buhay niyang pagmamahal sa akin laban sa ilang buwang pagmamanipula ni Angela. Alin ang mananaig? Doon na inilabas ni Paulo ang kanyang alas. Ang sandatang ibinigay ko sa kanya. Hindi ako binayaran ni Ginang Reyes, babae, sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Nagboluntaryo ako. At bakit hindi? May utang ka pa sa akin, di ba? Itinaas niyang muli ang kanyang telepono. Gusto ninyong marinig ang huling bahagi ng recording? Ang recording kung saan ka tumatawa tungkol sa kung gaano kadali manipulahin ang mga malungkot na matatandang babae at ang kanilang mga tapat na anak na lalaki. Pinitik niya ang isang buton. At ang boses ni Angela na puno ng pagmamayabang at walang bahid ng pag-ibig ay pumuno sa sagradong kapilya. Ang matandang paniki ay sobrang desperado para sa mga apo. Maniniwala siya sa kahit ano, sabi ng boses mula sa telepono. At ang anak, isang kumpletong mama's boy. Ang kailangan ko lang gawin ay umiyak tungkol sa aking malagim na nakaraan at nagsusulat na naman siya ng isa pang tseke. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal hindi lang sa akin kundi pati na rin kay Marco. Ang mukha ng aking anak
ay dumaan sa iba't ibang kulay, putla, pula, at sa huli, isang nakakabahalang kulay abo. Gusto ko siyang takbuhin, yakapin, pero alam kong kailangan niyang marinig ang lahat. Kailangan niyang harapin ang katotohanan ito ng mag-isa. Gusto ninyong marinig ang pinakamagandang parte? Nagpatuloy ang boses ni Angela mula sa telepono. Ibinigay niya sa akin ang kwintas na perlas ng lola niya. Isang pamana daw ng pamilya. Siguro, isasanla ko lang yan pagkatapos ng honeymoon. Madaling pera. Automatikong napunta ang mga mata ni Marco sa leeg ni Angela kung saan kumikinang ang kwintas ng aking lola. Ang kwintas na isinuot ng 4 na henerasyon ng mga babaeng Thompson. Ang kwintas na simbolo ng pagtanggap at pagmamahal. Ang kwintas na ngayon ay naging simbolo ng kasakiman at pagkakanulo. Daglian, itinakip ni Angela ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg na parang maitatago niya ang ebidensya ng kanyang kasalanan. Marco, kaya kong ipaliwanag. Ipaliwanag ang ano? Ang boses ni Marco ay nakakatakot sa kanyang katahimikan. Ipaliwanag kung paano mo pinagtatawanan ang nanay ko sa likod niya habang ginagastos ang pera niya? Ipaliwanag kung paano mo ako tinawag na mama's boy habang nagpapanggap na mahal mo ako? Ipaliwanag kung paano mo binalak na pagnakawan kami at pagkatapos ay mawala na parang bula? Sa isang iglap ang lahat ng lakas ay nawala kay Angela. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang apoy sa kanyang mga mata ay namatay. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, nakita ko ang totoong siya. Hindi ang dalagang inosente, kundi ang pagod at talunang manloloko. Nagsimula lang ito bilang isang trabaho, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at basag. Isa lang siyang mark, pero hindi ko alam. Akala ko magiging totoo kung... Totoo? Putol ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang pangalan mo, ang trabaho mo, ang pamilya mo, ang buong kwento ng buhay mo ay kasinungalingan. Ano ang totoo sa ating dalawa, Angela? At sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Ang lahat ng laban ay tapos na. Tumingin siyang muli sa buong kapilya, sa mga bulaklak, sa mga bisita, sa videographer na patuloy na kumukuha ng bawat sandali ng kanyang kahihiyan. Kailangan ko nang umalis, bulong niya. Oo, simpleng sagot ni Marco. Kailangan mo na ngang umalis. Ngunit hindi pa tapos si Angela Cruz. Habang inaayos niya ang kanyang bestida para maglakad, lumingon siyang muli sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa purong puot. Akala mo nanalo ka na, ano? Binabati kita, Hinang Reyes. Nakuha mo nang pabalik ang iyong mahal na anak. Pero alam mo ba? Hinding-hindi na siya magtitiwala sa kahit sinong babae pagkatapos nito. Sinira mo siya para sa pag-ibig magpakailanman. Sa wakas, ikaw na ulit ang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Ang mga salita niya ay tumama. Nakaramdam ako ng isang matalim na kirot ng pagdududa. Tama ba ang ginawa ko? Ngunit si Marco ang sumagot. Hindi, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Hindi niya ako sinira. Ikaw ang gumawa nun. At alam mo ba kung ano ang pagkakaiba? Sinusubukan akong protektahan ni Mama. Ikaw, sinusubukan mo akong wasakin. Ang mukha ni Angela ay nag-iba sa galit. Magsisisi kayo, pareho kayo. May mga kaibigan ako, mga koneksyon. Hindi pa ito tapos. Humakbang si Paulo, ang kanyang ekspresyon ay natatawa. Sa totoo lang, tapos na. Kasi habang nagpe-perform ka dito, ang FBI ay naging napaka-interesado sa ating pag-uusap tungkol sa iyong kasalukuyang con game. Particular silang interesado sa iyong pekeng social security number at pekeng employment history. Namutla ang mukha ni Angela. Hindi mo gagawin yan. Nagawa ko na, mahal. Dapat ay paparating na sila anumang minuto para i-escort ka palabas. Tiningnan niya ang kanyang relo. Sa katunayan, nagtataka ako kung bakit wala pa sila. Na parang sininyasan ng kanyang mga salita, 2 lalaking naka-dark suit ang lumitaw sa pasukan ng kapilya. Ang huling pag-asa ni Angela na makaalis ng may dignidad ay naglaho. Sarah Collins, sabi ng mas matangkad na ahente, itinaas ang kanyang badge. FBI, arestado ka para sa fraud
identity theft at paglabag sa mga federal na regulasyon sa pagbabangko. Ang sumunod na eksena ay isang bagay na hindi ko kailanman inakala na masasaksihan ko sa kasal ng aking anak. Mga ahente ng federal na nagbabasa ng Miranda rights sa isang kapilya na pinalamutian ng mga puting rosas. Mga bisita sa kasal na kinukuha ang kanilang mga telepono para i-record ang kasaysayan. Isang nobya na $12,000 na bestida na dinadala papalabas nang nakaposas. Hindi siya umalis ng tahimik. Habang hinihila siya palabas, patuloy siyang lumingon at sumigaw sa amin ni Marco. Harassment ito. Wala akong ginagawang masama. Makakatanggap kayo ng sulat mula sa mga abogado ko. Ngunit ang kanyang mga protesta ay walang narinig. Ang kalahati ng kapilya ay nagre-record ng kanyang pag-aresto at ang kalahati ay nagte-text na sa kanilang mga kaibigan. Pagsapit ng gabi, ang video ay kakalat sa buong social media. Pagkaalis ng mga ahente kasama si Angela, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kapilya. Ang katarungan ay naisakatuparan na, ngunit ang presyo nito ay ang durog na puso ng aking anak. Pagkaalis ng mga ahente kasama si Angela, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kapilya. Ang hangin na kanina lang ay puno ng tensyon at sigawan ay biglang naging mabigat. Napakabigat. Ang 300 bisita ay nakaupo pa rin sa kanilang mga upuan na parang mga estatwang hindi alam kung paano gagalaw. Hindi nila alam kung aalis na ba sila o mananatili. Hindi nila alam kung dapat ba silang makiramay o maging masaya. Ang pare na nakatayo pa rin sa altar ay mukhang hindi kailanman na ituro sa seminaryo kung ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon. At si Marco, ang aking anak, nanatili siyang nakatayo sa altar. Nakasuot pa rin ng kanyang perpektong tuksedo. Nakatitig sa mga pinto kung saan ang kanyang nobya ay kinaladkad papalabas. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba na parang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Gusto ko siyang puntahan. Gusto kong tumakbo, yakapin siya at sabihing, "Nandito si Mama, anak. Magiging maayos din ang lahat." Ngunit may pumigil sa akin. Ito ang kanyang sandali. Ang kanyang sandali para tanggapin ang lahat. Ang kanyang sandali para magdalamhati. Ang kanyang sandali para mag-isip kung ano ang susunod. Pagkaraan ng ilang minuto na parang isang walang hanggan, dahan-dahan siyang lumingon at humarap sa lahat ng tao. Huminga siya ng malalim. "Well," sabi niya, at ang kanyang boses, bagamat pagod, ay malinaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na kapilya. Nakakailang ito. Ilang nerbiyosong pagtawa ang narinig mula sa mga tao. "Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdating ninyo ngayon," pagpapatuloy niya na parang sinusubukang hanapin ang tamang mga salita. "Alam kong hindi ito ang inaasahan ninyong paraan para gugulin ang inyong Sabado ng hapon." Huminto siya at isinuklay ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Malinaw na, kanselado na ang kasal. Pero, at dito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bayad na ang reception. Kaya kung sino man ang gustong manatili para sa hapunan at open bar, malugod ko kayong tinatanggap. "Diyos ko," sabi niya, na may kasamang tawa. "Kailangan ko talaga ng isang inumin." Sa pagkakataong ito, ang tawa ay mas totoo na, mas malakas. Ang tensyon ay unti-unting nawawala. Nagsimulang tumayo ang mga tao, naguunat at naguusap sa maliliit na grupo. Ang pagkabigla ay napalitan ng katotohanan. Sa wakas, tumingin si Marco sa aking direksyon. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kaguluhan. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang halo ng pasasalamat, kahihiyan at isang bagay na maaaring paghanga. Naglakad siya pababa mula sa altar, papunta sa akin. Ang mga tao ay kusang tumabi na parang dagat na nahati sa dalawa. Nang makarating siya sa akin, huminto siya at tumayo lang doon sandali, pinag-aaralan ng aking mukha. "Ma," sabi niya sa wakas, "kailangan po nating mag-usap." Tumango ako. "Oo, anak, kailangan nga nating mag-usap." "Pero bago yan," sabi niya, at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Maingat niyang inalis ang pagkakakabit ng kwintas ng perlas ng aking lola. Ang perlas na isinuot ng babaeng dumurog sa kanyang puso. "Ito, sa inyo po ito.
Kinuha ko ang kwintas, ang aking mga kamay ay nanginginig habang nararamdaman ko ang pamilyar na bigat nito. Hindi anak, sabi ko. Ang aking boses ay malumanay. Ito ay para sa babaeng pakakasalan mo balang araw. Kapag nakahanap ka na ng isang taong tunay na karapat-dapat dito, ang mga mata ni Marco ay napuno ng luha. Patawad po ma, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Patawad po dahil hindi ako naniwala sa inyo. Dahil pinili ko siya kaysa sa inyo. Dahil naging isa akong malaking tanga. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Hindi ka tanga anak, sabi ko. Nagmamahal ka lang. O hindi kaya, nagmamahal ka sa taong akala mo ay siya. Inayos ko ang kanyang kurbata, isang kilos na ginagawa ko na mula pa noong bata siya. Ang pag-ibig ay ginagawa tayong lahat na marupok. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Gaano na po ninyo katagal alam? Tanong niya. Nagsimula akong maghinala 1 buwan na ang nakalipas. Nakuha ko ang katibayan 2 linggo na ang nakalipas. Tinitigan ko siya sa mata. Nag-hire po ako ng private investigator. At si Marcus, si Paulo? Nang malaman ko kung nasaan siya, tinawagan ko siya at sinabi ko kung paano niya mahahanap si Angela. Nagboluntaryo siyang maghiganti. Ngumiti ako ng bahagya. Mukhang walang tatalo sa galit ng isang manlolokong naloko rin. Tumawa si Marco, sa kabila ng lahat. Naging abala po pala kayo, ano? Nagkaroon ako ng napaka-edukasyonal na mga linggo, anak. Hinawakan ko ang kanyang braso. Halika, harapin natin ang musika sa iyong non-reception. Habang naglalakad kami ng magkasama, narinig ko ang mga bulungan. Karamihan ay pagkabigla at pagkamangha. Pero narinig ko rin ang tunay na pag-aalala para kay Marco at isang may paggalang na paghanga sa tinatawag nilang detective work ko. Hinawakan ni Aling Nena, ang aming kapitbahay, ang aking braso. Teresita Reyes, sabi niya, isa kang matalinong babae. Hindi ko talaga pinagkatiwalaan ang batang iyon. Masyadong maganda at masyadong matamis. Ang mga totoong babae, may mga kanto. Ang reception na hindi naging reception ay naging pinakatapat na party na napuntahan ko. Nang mawala ang pagkukunwari ng isang kasal, ang mga tao ay naging mas relaxed. Maagang nagbukas ang bar. Ang banda ay tumugtog ng blues sa halip ng mga wedding classic. At ang mga kwentuhan ay dumaloy ng may katotohanang lumalabas lamang pagkatapos ng isang pinagsamahang trauma. Si Marco ay kumilos ng may higit na grasya kaysa sa aking inaasahan. Nilapitan niya ang bawat lamesa, nagpasalamat sa mga tao sa pagdating, humingi ng paumanhin para sa drama, at tinanggap ang mga pakikiramay ng may ngiti. Pinanood ko siya mula sa kabilang panig ng ballroom at nakaramdam ako ng isang pagmamalaki na walang kinalaman sa kanyang mga propesyonal na tagumpay. Ito ang aking anak, nagpapakita ng tunay na katatagan sa gitna ng pagsubok. Nilapitan ako ni Paulo Gomez sa tabi ng dessert table. Ginang Reyes, sabi niya, inilahad ang kanyang kamay. Gusto ko pong magpasalamat sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong harapin si Angela. Kinumusta ko ang kanyang kamay. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Hindi ko siya mailalantad kung wala ang iyong tulong. Ang ginawa mo ay nangangailangan ng lakas ng loob. Hindi po marami ang mga ina na gagawin ang ginawa ninyo, sabi niya. Kahit sinong ina ay gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Ngumiti si Paulo. Hindi po, Ginang Reyes. Karamihan sa mga ina ay susubukang kausapin ang kanilang anak. At mabibigo. Kayo po ay naglaro ng chess habang kaming lahat ay naglalaro lang ng dama. Pagkaalis niya, lumapit sa akin si Marco, may dalang 2 baso ng champagne. Mukhang nagkakaroon po kayo ng second thoughts, sabi niya. Iniisip ko lang kung may mas banayad na paraan sana para gawin ito, sabi ko. Tulad po ng ano? Uupuan ninyo ako at ipapaliwanag na ang fiancé ko ay isang manloloko? Alam po nating pareho kung gaano ko kahusay tatanggapin ang balitang iyon, sabi niya, may halong sarkasmo. Iisipin ko pong nagseselos kayo at gusto ninyo akong kontrolin. Aakusahan ko po kayo ng eksakto sa sinabi ni Angela. Uminom siya ng champagne. Alam ninyo po ba kung ano ang nagpabago sa isip ko? Hindi po ang pagdating ni Paulo o kahit ang recording.
Ito ay ang panonood sa mukha ni Angela noong napagtanto niyang natalo ninyo siya. Sa isang segundo, ang kanyang maskara ay tuluyang nahulog at nakita ko kung sino talaga siya. Nakita ko ang malamig na kalkulasyon at ang tunay na respeto para sa isang karapat-dapat na kalaban. Minaliit niya kayo ng husto, Ma. Akala niya isa lang kayong malungkot na matandang babae. Hindi niya alam na sinusubukan niyang lokohin ang isang taong mas matalino kaysa sa kanya. Hindi siguro mas matalino, sabi ko. Siguro mas may motibasyon lang. Ma, inorkestra ninyo ang paglalantad sa isang propesyonal na manloloko gamit ang kanyang sariling partner at ang FBI. Hindi lang po iyon maternal instinct, iyon po ay stratehiya. May isang bahagi sa akin na gumaan ang pakiramdam. May aaminin po ako, sabi ni Marco. May isang bahagi sa akin na nakakaramdam ng ginhawa. Dahil palaging may pakiramdam na may mali kay Isabela. Minsan, kapag nahuhuli ko siyang hindi handa, titingnan niya ako na parang sinusubukang alalahanin kung sino dapat siya sa sandaling iyon. Bakit hindi mo sinabi? Dahil akala ko, stress lang sa kasal at dahil 32 taong gulang na ako at hindi pa ako umiibig noon. Akala ko, kung kukwestiyonin ko ito ng husto, baka mawala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Anak, ang ginawa sa iyo ni Angela, hindi mo iyong kasalanan. Isa siyang propesyonal na sinungaling na pinag-aralan ka. Hindi ka naging magulang, naging target ka. Pinisil ni Marco ang aking kamay. Salamat po, Ma, sa lahat, sa pagtingin sa kanyang tunay na pagkatao, sa pagprotekta sa akin, at sa paggawa nito sa paraang hindi ko maaaring baliwalain ang katotohanan. Walang anuman. Pero sa susunod na iibig ka, ipakilala mo naman sa akin ng mas maaga. Tumawa siya. Sa susunod na iibig ako, ipapa-background check ko muna. Baka sobra naman yun. Pagkatapos ng araw na ito, sa tingin ko hindi po. Ngumiti siya. Bukod diyan, may natutunan akong napakahalagang bagay tungkol sa mga babae sa buhay ko. Ano iyon? Huwag na huwag maliitin ang isang babaeng Reyes. Mas mapanganib pala kami kaysa sa aming itsura. Ngumiti ako, pakiramdam ko ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang buwan. Ipagmamalaki ka ng lola mo, gustong-gusto niyang mapanood kang kumilos. Itinaas ni Marco ang kanyang baso. Para sa katarungan, inihain ng malamig na may kasamang pampublikong kahihiyan. Itinaas ko ang aking baso para salubungin ang sa kanya, para sa pamilya, at sa pag-alam kung kailan dapat lumaban para sa mga taong mahal mo. Habang nag-uumpugan ang aming mga baso, napagtanto ko na sa kabila ng lahat, ng mga kasinungalingan, ng pagkakanulo, ng pampublikong palabas, nasa eksaktong lugar ako kung saan ako nararapat. Nakatayo sa tabi ng aking anak na ligtas at malaya, at sa wakas ay nakakakita ng malinaw muli. Minsan, ang pinakamagandang kasal ay ang mga kasal na hindi kailanman nangyari. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Ang iyong boses ay mahalaga.